Kabanata 771. Red Phoenix. Nawala ang kanyang unang pag-igting nang gawin niya ang USB drive. Wala siyang balak na ipagkanulo si Tyr Summers sa simula pa lang. Ang dahilan kung bakit siya nandito ay para tulungan si Tyr. Ang hardware na ipinakita ni Case Jones ay nasaksak sa projector. Sa ilang sandali, hindi napigilan ni Andos Dragon at ng iba pa ang kaba. Magsimula na tayo. Itinaas ng Green Dragon ang kanyang kamay upang ipahiwatig ang kabilang dulo, at kaagad pagkatapos, isa pang footage ang na-broadcast. Ang footage ay tungkol sa pagpipilit ni Pendragon sa kanyang sarili sa Snowfenner, na lahat ay naitala sa kamera. Ang pag-uugali ni Pendragon ay walang alinlangan na hindi magandang tingnan sa video. Talagang hindi niya pinapansin ang mga batas ng lupain. Siya talaga ang basura ng Six Doors. Para sa isang oras, maraming mga arbitrators na naruroon ay hindi maiwasang punahin ang kanyang mga aksyon. Matagal na nilang narinig ang mga ganong chismis, ngunit dahil sa pagkakakilanlan ni Andos Dragon, natahimik na lamang sila. Gayunpaman, sa wakas na inilabas ang footage na ito, hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Namuti na si Andos sa mukha dahil sa butil ng pawis sa kanyang noo. Ang arbitrator, si Nikolai Myers, ay nasa kawalan. Green Dragon continued, "Mga Ginoo, ang video na ito ay isang patak lamang sa karagatan. Mayroon akong iba pang mga video ng pagtataksil ni Pendragon. Gusto ba ng lahat na patuloy na pahalagahan ang sining? Ito ay garantisadong upang panatilihin kang nangunguna sa panahon." "Tama na." Biglang sumigaw si Andos. "Green Dragon, namatay na ang anak ko. Gusto mo bang hampasin ang bangkay niya?" Pinaikit ng Green Dragon ang kanyang mga mata. "Anong pinagsasabi mo, kuya? Nagbibiro lang ako. Walang ibang video." Umuumbok ang mga ugat sa noo ni Andos. Galit na galit siya. Gayunpaman, wala siyang mahanap na anumang dahilan upang pabulaanan ito ngayon na ang kanyang anak ay nahuli sa crosshair. Gayunpaman, mabilis niyang iniba ang paksa. "Ang anak ko, si Pendragon, baka ang may kasalanan. Ngunit ang krimen na ginawa ay dapat na hinarap ng Six Doors, hindi isang tagalabas na nagsasagawa ng extrajudicial killing." Sa makatuwid, ako, bilang ama ni Pendragon, ay papusan ang kanyang mga kasalanan. Ngunit una, kailangan nating parusahan ang pumatay. Ang intensyon ni Andos ay malinaw sa araw. Kahit na si Pendragon ay gumawa ng pagtataksil, ang mga tao ng Six Doors ang may hawak ng karapatang makipag-ugnayan sa kanya. Wala talagang karapatan si Tyr Summers na patayin si Pendragon. Sa makatuwid, mahihirapan si Tyr na takasan ang kamatayan. Ang lahat ng sinabi ni Andos ay talagang nasa loob ng mga regulasyon ng Six Doors. Walang mali sa kanyang pahayag. Hindi na bago para sa Six Doors na pumanig sa isang disputant na nasa mali. Nanatili si Tyr sa desperadong sitwasyon. Gayunpaman, ang Green Dragon ay nanginginig sa kakatawa. Nang makita ang Green Dragon na bumubulusok, nagsimula ring maluso si Tyr sa pagtawa. Sa wakas ay naisip na ni Tyr ang plano ng Green Dragon. "Anong tinatawa-tawa mo?" Nanginginig si Andos na may galit habang sinisigawan niya. Nagpatuloy ang Green Dragon, "Tama ka talaga, Grand Elder. Talagang karapat-dapat ng kamatayan si Tyr Summers para sa pagpatay kay Pendragon dahil wala siyang karapatang pumatay ng miyembro ng Six Doors, hindi pa banggitin ang iyong pinakamamahal na anak." Gayunpaman, mula nang itatag ang Six Doors, ang unang Lord of Six Doors ay nagbigay ng karapatan sa Four Gate Masters na patayin ang mga miyembro lalo na ang mga lumalabag sa batas at gumawa ng pagtataksil. Ang Four Gate Masters ay autorisado na patayin sila sa mismong lugar. Lumingalinga ang Green Dragon sa paligid at naghamon, "I am not making this rule up, di ba?" Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang Six Doors ay talagang may ganoong panuntunan. Ito ay isang mahigpit na batas ng Six Doors. "So ano?" Sinabi ni Andos, "Green Dragon, nagsasalita ka tungkol sa Four Gate Masters. Kung makatagpo mo si Pendragon, na lumabag sa batas, maaari mo siyang patayin sa mismong lugar nang walang paunang pag-aproba mula sa korte, ngunit ano ang kinalaman nito kay Tyr Summers? You are not offering to take the blame for Pendragon's killing, are you? That's ridiculous." Umiling ang Green Dragon. "Ano ang sinasabi mo, Grand Elder? Narito ang video ng pagpatay ni Tyr kay Pendragon. Paano ko maaaring sinasadyang ipahayag ng mali ang ipinapakita? Ngunit Grand Elder, may isang bagay na napabayan kong sabihin sa iyo. Dapat kang maging malinaw tungkol sa pangyayari noong nakaraan nang pumunta si Tyr sa Japan upang tulungan ang Six Doors na mahuli ang Holy Tiger. At,
paglilinaw ng Green Dragon, si Tyr ang nagpabalik sa Holy Tiger sa Celestial Empire. Ang Panginoon ay personal na nagbigay ng liham na nagtalaga kay Tyr Summers bilang bagong Northern Gate Master of Six Doors. Ano? Nang sabihin ng pahayag na ito, ang karamihan ay namangha. Umungol si Andos, bakit hindi nakatanggap ng abiso ang konseho ng mga elder na may itinalagang bagong Gate Master? Naningkit ang mga mata ni Green Dragon. Ang four Gate Masters ay direktang nasa ilalim ng jurisdiction ng Panginoon. Dahil kailan kailangan ng handler ang pahintulot ng Council of Elders para magtalaga ng bagong Gate Master? Karapatan mo lang malaman, ngunit wala kang karapatang magdesisyon. Natigilan si Andos. Si Nikolai Myers, na nakatayo sa isang tabi, ay nag-akusa, Green Dragon, walang patunay sa iyong mga salita. Hinawakan ni Tyr ang kanyang dibdib at ipinakita ang token ng White Tiger. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya dinala ng Green Dragon sa skyscraper para makita ang Holy Tiger. Ang layunin ay ang token mula sa simula. Ito ba ay binibilang-bilang ebidensya? Hinawakan ni Tyr ang token sa kamay at iwinagayway ito sa harap ng mga mata ng lahat. Nagkagulo ngayon ang buong kwarto. Nasa kamay ni Tyr Summers ang token ng White Tiger. Nangangahulugan ba ito na siya ay naging Northern Gate Master of Six Doors? Nagnganga ang ngipin ni Andos. Wala itong ibig sabihin, ni nagpapatunay na si Tyr Summers ay isang Gate Master bago niya pinatay si Pendragon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang babaeng nakasuot ng itim na tight-fitting leather jacket, na may magarbong postura, napakapino at magandang hitsura at maikling purple na buhok, ang pumasok na may hawak na dami ng papeles sa kanyang mga kamay. Red Phoenix. Nang mapansin ni Andos kung sino ang pumasok, natense ang kanyang nerbiyos. Si Red Phoenix, isa rin sa four Gate Masters of Six Doors, ang namamahala sa kanlurang rehiyon. Siya rin ang pinakamalapit na tao sa Lord of Six Doors, dahil siya ang apo ni Andos Dragon. Pinabati ni Red Phoenix ang mga matatanda. Unang pumasok si Red Phoenix, nagbigay galang, at nagsimula, sa utos ng Panginoon, naparito ako ngayon para maghatid ng mga papeles na nagtalaga kay Tyr Summers bilang Northern Gate Master of Six Doors. Pagkatapos ay ibinigay niya ang papeles sa arbitrator na si Nikolai. Ikatlong elder, ang dokumentong ito ay ipinahayag mahigit isang buwan na ang nakalipas. Si Tyr Summer ay opisyal na naging Northern Gate Master noon. Masyado kaming magkalayo sa pisikal, kaya hawak ko ang mga papeles sa ngalan ni Tyr Summers at maipapasa ko lang ito sa kanya kapag dumating na siya sa Harbor City. Tingnan mo ito. Tinanggap ni Nikolai ang mga dokumento. At sigurado, napetsahan ito mahigit isang buwan na ang nakalipas, na nangangahulugang si Tyr Summers na ang Northern Gate Master noon. Kabanata 772. Taos puso at tapat. Tulad ng nabanggit ng Green Dragon dati, ang four Gate Masters ay direktang nasa ilalim ng jurisdiction ng Panginoon. Ang paghirang ng bagong Gate Master ay hindi nangangailangan ng pahintulot ng Council of Elders. Ang mga matatanda ay may karapatan lamang na ipaalam ngunit hindi autorisadong impluwensyahan ang appointment ng kandidato. Ang sandaling ito ay itinuring na isang legal na showdown ng Panginoon kung saan opisyal na inihayag si Tyr Summers bilang bagong Gate Masters. Sa sandaling ito, naramdaman ni Andos Dragon na naubos lahat ng lakas niya sa kanyang katawan. Umupo siya pabalik nang walang magawa sa upuan. Noong pinatay ni Tyr si Pendragon, niyakap na niya ang tungkulin ng Northern Gate Master of Six Doors. Dahil dito, may karapatan siyang pumatay muna at magsumbong sa ibang pagkakataon. Kaya, hindi ma-convict si Tyr ngayon. Natawa din si Tyr. Ito ay talagang isang bitag. Mula sa sandaling ibalik ni Tyr ang Holy Tiger mula sa Japan, gusto ng pinuno ng Six Doors na kunin niya ang posisyon ng Holy Tiger bilang Northern Gate Master. Noon, natapos na ng Panginoon ang appointment paperwork, ngunit malinaw sa saloobin ni Tyr na hindi ganoon kadali para sa kanila na tanggapin niya ang posisyon ng Northern Gate Master. Dahil dito, inilagay ng Lord of Six Doors ang bitag na ipinadala niya sa Green Dragon at Julio Morgan para akitin si Pendragon sa Strego City. Ginamit nila ang karakter ni Pendragon para magplano laban kay Snowfenner, na hindi direktang pinukaw si Tyr at pinapatay niya si Pendragon para gawin siyang bilanggo ng Six Doors. Ngayon, sa tribunal na ito, tinulungan nila si Tyr na lumayo sa parusa sa pamamagitan ng paggamit sa pagkakakilanlan ni Tyr bilang Gate Master of Six Doors na may karapatang kumilos muna at magulat sa ibang pagkakataon. Sa ganitong paraan, ang pagkakakilanlan ni Tyr bilang Northern Gate Master ay inihayag sa publiko sa tribunal.
Nagresulta iyon kay Tyr na hindi makatanggi sa posisyon. Siyempre, matatag na tanggihan ni Tyr ang appointment. Pagkatapos ng lahat, siya ang Palace Master ng Regal Palace. Kung nais ng Six Doors na pilitin ang posisyon, kailangang isaalang-alang din ng departamento ang kanyang background. Gayunpaman, ang posibilidad na ilagay ni Tyr ang kanyang sarili sa isang makabuluhang salungatan sa Six Doors dahil sa posisyon ay hindi malamang. Ang Regal Palace ay maimpluwensya lamang sa ibang bansa. Sa loob ng Celestial Empire, si Six Doors ang boss. Tusong matandang Zorro. Ang mga salitang ito ay agad na lumabas sa isip ni Tyr. Bagamat hindi pa niya nakilala ang pinuno ng departamento, binalangkas ni Tyr ang kanyang malafax na mukha sa kanyang isipan. Sa kabila ng kawalan ng interes ni Tyr sa posisyon ng Northern Gate Master of Six Doors, dapat may dahilan kung bakit pinilit siya ng departamento na kunin ang trabaho. Dapat mayroong isang grupo ng mga gulo sa Hilaga. Gayunpaman, dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, hindi na maaaring tanggihan ni Tyr ang alok. Higit pa rito, ang Six Doors ay isang opisyal na organisasyon. It was to Tyr's advantage to make his next moves. Para sa ganoong pagkakakilanlan, maaari siyang magtungo sa Hilaga upang mabawi ang pag-aari niya. Ang pag-iisip tungkol dito ay medyo gumaan ang pakiramdam ni Tyr. Matapos dalhin ng Red Phoenix ang mga appointment paper, nagkaroon kaagad ng banayad na pagbabago sa kapaligiran sa lokasyon ng tribunal. Walang sino man sa silid ang gumawa ng langit-ngit, kasama sina Andosk at Nikolai Moyers. Samantala, hinayaan ng Green Dragon na outgrind. Ikatlong Elder, ang konteksto ng bagay na ito ay malinaw na ipinaliwanag. Si Tyr ay dati ng Northern Gate Master ng Six Doors. Nang masaksihan niya ang ahente ng departamento na gumawa ng kataksilan, tinutupad lang niya ang kanyang tungkulin bilang Gate Master. Sa makatuwid, kumilos siya bago magulat, hindi naman problema diba? Walang problema, sabi ni Nikolai. Then, may kasalanan pa ba si Tyr? Walang kasalanan. Hindi lang hindi siya nagkasala, pero sa kabaligtaran, siya ay nakakuha ng ilang mga merito, tama ba? Natahimik sandali si Nikolai bago siya tumango. Kung gayon si Third Elder, bilang namumunong arbitrator ng tribunal, mangyaring ipahayag ang desisyon, hiling ng Green Dragon. Huminga ng malalim si Nikolai at tumango. Ipinapahayag ko na, sa kaso ng pagpatay kay Pendragon, na pawalang sala si Tyr Summers mula sa mga paratang. Sana ay maalala ng lahat ng naruroon ang aming mga pagkakakilanlan at ang mga responsibilidad ng Six Doors. Huwag kailanman masangkot sa kriminal at hindi maayos na pag-uugali, o kung hindi, ito ang magiging halimbawa ng iyong pagbagsak. Pagkasabi niyon, isa-isang inis ka ni Nikolai ang lahat. Wala namang second opinion sa ruling ko diba? Ang grupo ng mga arbitrator ay sumang-ayon na wala silang ibang opinyon. Sa huli, bagamat galit na galit si Andosk, wala siyang kapangyarihan na ibaling ang tubig. Galit siyang tumayo mula sa kanyang upuan at saka lumabas ng silid na sinusundan siya ng grupo ng mga tao. Bago umalis si Andosk, sinadya niyang muling sumulyap kay Tyr. Puno ng pagpatay ang kanyang tingin. Halata namang may sama ng loob siya kay Tyr. Kung tutuusin, pinatay ni Tyr ang kanyang anak. Ang bagay na ito ay malayong matapos. Gayunpaman, walang pakialam si Tyr sa sama ng loob ni Andosk. Sa buong paglalakbay niya, naranasan ni Tyr ang lahat ng uri ng malalakas na hangin at mataas na alon. Kahit na si Andosk ang Grand Elder ng Six Doors' Council of Elders, wala siyang pakialam sa kanya. Pagkatapos ng tribunal, umalis din si Case Jones, dahil pumunta lang siya dito para tulungan si Tyr na linisin ang kanyang pangalan. Ngayong nalutas na ang usaping ito, wala na siyang planong manatili rito. Tinabihan ni Tyr si Case na alagaan ang kanyang mga kamag-anak sa Strego City. Malapit na siyang bumalik sa lungsod. Pagkatapos noon, nagsagawa ng piging ang Green Dragon. Partikular niyang inimbitahan sina Tyr at Red Phoenix sa restaurant sa Harbor City. Tinabi ng Green Dragon na gusto niyang ipagdiwang ang appointment ni Tyr sa posisyon ng Northern Gate Master of Six Doors. Nagdadalawang isip si Tyr kung isumpa ng malakas o hindi. Kung ito ay isang bitag ng kanilang departamento, isang eskema na espesyal na idinisenyo para sa kanya, ngayon ay napakatapang niyang ipagdiwang iyon. Tyr, congratulations! You have perfectly cleared your name. I want to welcome you on board with our Six Doors family, too. Itinaas ng Green Dragon ang kanyang baso at inalok si Tyr ng toast. Tunay nga, tuwang-tuwa ang Green Dragon. Mula sa pag-aalsa ng Holy Tiger, nagdulot siya ng maraming pinsala sa kanya.
Sa huling 2 taon, ang Six Doors sa Hilaga ay walang pinuno, ang mga gawain sa Hilaga ay nahulog sa kaguluhan. Ang Panginoon ay hindi nagtalaga ng bagong gate master dahil hindi siya nakahanap ng taong angkop para sa pwesto. Ngayon, walang alinlangan na si Tyr ang perpektong kandidato. Medyo nakarelax si Tyr. Tinampot niya ang baso ng alak at casual na tumunog ang baso na may green dragon. Then, he turned his head to look at Red Phoenix next to him and asked, "Itong Bella hindi umiinom." "Hindi siya umiinom," tiyak na sagot ni Red Phoenix. "She seemed to be a cold belle, dahil hindi siya masyadong mahilig magsalita." Umiti si Tyr, tumawa din si Green Dragon. "Ang aming Miss Phoenix ay hindi masyadong magaling sa mga salita, ngunit siya ay napakabait. Malalaman mo ang kanyang pagkatao pagkatapos ng ilang sandali." Pinandilatan ni Red Phoenix si Green Dragon at sinabing, "Kung gusto mong uminom, uminom ka lang. What is with all this nonsense?" Pagkasabi nito, nagbuhos talaga siya ng isang baso ng alak at nag-alok ng toast kay Tyr na nagsasabing, "Maligayang pagdating sa departamento. Mag-toast tayo." Pagkasabi noon ay ibinaba niya ang baso ng one go. Natarante si Tyr. Hindi ba't sinabi niya lang na hindi siya maaaring uminom? Dahil nakainom na ang Red Phoenix, nagsalin din agad si Tyr ng baso at ibinaba iyon. Siya din, nilayon upang ibalik ang isang toast sa Red Phoenix. Gayunpaman, sa sandaling itinaas niya ang kanyang baso, nakita niyang namumula ang mukha ni Red Phoenix, at ang itaas na bahagi ng katawan nito ay bumagsak sa ibabaw ng mesa. Napatulala namang napatingin si Tyr sa Green Dragon sa tabi niya. May gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Green Dragon, masyadong, tila medyo napahiya. Pagkaraan lang ng mahabang panahon ay tumawa siya ng awkward at sinabing, "Tyr, sincere at honest talaga ang ahente namin." Kabanata 773. Ang Panginoon ng Six Doors. Awkward na tumawa si Tyr Summers. Bakit pakiramdam niya ay mukhang presentable lang sa labas ang mga ahente ng Six Doors? Ngunit ang katotohanan ay ang bawat isa sa kanila ay mas kakaiba kumpara sa huli. Uminom sandali sina Tyr at Green Dragon. Pagkatapos, tinulungan nila si Red Phoenix na makauwi para makapagpahinga. Nang magising si Red Phoenix ay kinaumagahan na. Pagkatapos, nahanap niya si Tyr at ipinaalam sa kanya na gusto siyang makilala ng Panginoon ng departamento at hiniling na pumunta siya. Nahulaan na ni Tyr na tatawagan siya ng Panginoon. So, hindi na siya nagulat. Sabay silang dalawa na pumasok sa old luxury car. Nasa likod ng manibela si Red Phoenix, habang si Tyr naman ay nakaupo sa backseat. "Nabalitaan ko na lolo mo ang Lord of Six Doors?" tanong ni Tyr. "Ma'am." Tumango si Red Phoenix. "Anong klaseng tao siya?" Nagpatuloy si Tyr sa pagsisiyasat. Sagot ni Red Phoenix, "Hindi mo ba malalaman kapag nakilala mo siya ng personal?" "Tama." Patuloy na tanong ni Tyr, "Hindi ka umiinom, di ba? Hindi ka ba comfortable pagkatapos ng baso ng alak na iyon kagabi? Okay na ba ang pakiramdam mo ngayon? Nahihilo ka ba habang nagmamaneho? Gusto mo ba akong magmaneho?" Sumimangot si Red Phoenix, "Hindi mo ba naisip na kapag sinubukan mong makipag-usap sa mga babae, ang ambience ay palaging nagiging awkward?" "Ganun ba?" Walang magawa si Tyr. Medyo awkward ang ambience. Sa katunayan, medyo masama si Tyr sa pakikipag-usap sa mga babae. Kung hindi, hindi na niya kailangang humingi ng payo kay Juan Yates noong nililigawan niya si Winifred Zia noon. Sa una, nilayon ni Tyr na samantalahin ang pagkakataong ito na makipag-chat sa Red Phoenix para mas maunawaan ang departamento. Gayunpaman, ngayon ay tila, hindi na kailangan iyon. Halos 20 minuto silang nagmaneho bago tuluyang huminto sa labas ng isang sinaunang patio. "Nandito na tayo. Bumaba ka na." Itinulak ni Red Phoenix ang pinto ng kotse at lumabas ng sasakyan. Sumunod naman si Tyr sa likod niya. Pagkatapos ay naglakad silang dalawa sa looban. Isa itong sinaunang patio. Hindi man mukhang maluho ang loob, nagbigay ito ng maringal na vibe. Sa gitna ng patio ay isang napakalaking puno ng saging, sa ilalim ng puno ay isang mesang bato. Sa ibabaw ng mesang bato ay isang chessboard at 2 tasa ng mainit na tsaa. Sa isang dulo ng mesang bato ay nakaupo ang isang matandang may puting buhok. Medyo payat siya pero puno ng sigla. Nakasuot siya ng military coat. Sa unang tingin, naramdaman ni Tyr ang kakaibang aura na nagmumula sa matandang iyon. Ito ay mabangis at malakas. Hindi man ito sinasadya ng matanda, nakaramdam pa rin ng matinding pang-aapi si Tyr.
Kung ang aura ay nagparamdam sa Palace Master ng Regal Palace na inaapi, ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang matandang ito. Lolo. Naglakad si Red Phoenix patungo sa matanda at yumuko sa kanya. Walang alinlangan na itong matandang ito ay ang Lord of Six Door. Bahagyang tumango ang matanda. Tapos parang may naamoy siya, tumangala siya kay Red Phoenix with a hint of sternness in his tone, "You've been drinking." "Lolo, ako." "Go." Kumaway ng kamay ang matanda. Wala nang susunod. "Oo, Lolo." Masunuring umatras si Red Phoenix. Silang dalawa lang ang naroon. Naiwan si Tyr at ang Panginoon sa loob ng patio. Ang kapaligiran ay tila tahimik at nakapanlulumo ng ilang sandali. Tila naramdaman ni Tyr ang isang espesyal na aura na lumabas mula sa matanda. Nakaramdam ng pamilyar si Tyr tungkol dito. Nang makita ni Tyr ang matanda, agad niyang naramdaman ang pagiging pamilyar. Parang naramdaman niya ito noon sa ibang lalaki na sobrang lapit sa kanya. Isang pamilyar na kamag-anak, siya ay, "Come and have a seat. Why are you standing there?" Tyr was imagining things nang biglang nagsalita ang matanda. Saka lang nag-react si Tyr at saka lumapit sa matanda. "Umiinom ka ng tsaa." Kahit na ang matanda ay ang Panginoon ng departamento, siya ay magaan. Nagbigay siya ng aura ng kabaitan. Kapag ang isa ay nakaupo kasama ang gayong lalaki, hindi na niya mararamdaman ang pressure pagkaraan ng ilang sandali. Sa katunayan, magaan ang pakiramdam niya. Pinuhusan ng matanda si Tyr ng isang tasa ng tsaa at iniabot sa kanya. Napangiti siya. "Ang green tea na ito ay bigay sa akin ng isang mabuting kaibigan ko. Kadalasan, nag-aatubili akong uminom." Tinanggap ni Tyr ang tasa ng tsaa. Noong una, nagpahayag siya ng pasasalamat, pagkatapos ay sinabi niya sa matanda, "Kung gayon, ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin na dumaan at matikman ang iyong mahalagang tsaa." "Hahaha." Tumawa ng malakas ang matanda at sinabing, "Hindi, inihanda ko ito lalo na para sa iyo." Pagkatapos, itinuro ng matanda ang chessboard sa stone table sa harap niya at sinabing, "Marunong ka pala mag-chess, di ba?" "Medyo," sagot ni Tyr. "How about we play a few rounds? You see, bored talaga ako. It's too boring for me to play with myself every day." "Okay." Hindi naman tumanggi si Tyr. Ito ay ilang laro lamang ng chess. Wala siyang kawala. Magalang na sumunod si Tyr. At saka, si Tyr ay nagtagumpay sa halos lahat ng bagay. Ang kanyang husay sa chess ay kapuri-puri hanggang sa punto kung saan kahit ilang big shot na pambansang manlalaro ay hindi katugma ni Tyr. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang laro, medyo natarante si Tyr. Ilang taon na ang nakalipas mula nang madama niya ang kawalan ng lakas at pagkabigo gaya ng nararamdaman niya ngayon. Nauwi siya ng malungkot sa bawat round ng laro. Tinurog ng matanda si Tyr hanggang sa nanghina. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Masyadong masungit ang estilo ng paglalaro ng chess ng matanda. Halos mabilaukan si Tyr at nakaramdam ng kakapusan ng hininga. Ang larong chess ay maihahambing sa larangan ng digmaan, ngunit ang matandang ito ay mapapatay si Tyr sa loob ng ilang minuto kung ito ay isang digmaan. Sa serye ng 12 round ng mga laro, natalo si Tyr sa bawat laban ng mapangwasak. Talagang sinira ang kanyang kumpiyansa. Hindi ganoon kadali ang matandang ito. Ang kanyang mga kasanayan sa pag-estratehiya ay mahirap harapin. Ito ay ganap na hindi maabot ng isang ordinaryong tao. Marahil kahit sa loob ng Regal Palace, maging ang tulad ni Jim Zabanskay ay katugma mo sa matandang ito. Oo naman, karapat-dapat siyang maging Lord of Six Doors. Nang muling tumingin si Tyr sa matandang ito, pinaba niya ang kanyang matalas at nerbyosong aura. Noon, kalmado na si Tyr. Isa pang round. Nakangiting tanong ng matanda kay Tyr. "No." Tyr waved his hand. "You are quite a magnificent chess player yourself. I'm not your match." "Hahaha." Tumawa ulit ang matanda. "Hindi ako mahilig sa alak, ngunit pinahahalagahan ko ang tsaa. Kaya, papalitan ko ng tsaa ang alak at tatanggapin kita na sumali sa departamento bilang Northern Gate Master of Six Doors." Itinaas ng matanda ang tasa sa harapan niya. Hindi nagatubili si Tyr na i-clink ang cup niya sa matanda. Bagamat masarap ang tsaa, hindi nito nagawang pakalmayan ng lubusan si Tyr. "Sir, bakit ako ang pinili mo?" "Dahil bagay ka sa trabaho," sagot ng matanda. Tama. Ang sagot ng matanda ay hindi ang sagot na hinahanap ni Tyr. Malinaw na tinataboy siya ng matanda, ngunit hindi sigurado si Tyr kung paano siya dapat magpatuloy sa pagtatanong.
Kabanata 774. Ang Emperador ng Digmaan. Sinabi ng matanda, Tyr, nabalitaan ko na mayroon kang matinding sama ng loob sa pamilya ng Northern Summers. Ngunit, dahil pumunta ka sa Hilaga bilang Northern Gate Master of Six Doors, hindi ka nadehado. Totoo yan. Tumango si Tyr Summers. Ngunit hindi ako naniniwala na may mga bagay tulad ng libreng tanghalian sa mundong ito. Ang iyong departamento ay naglagay ng napakalaking bitag para akitin ako. Dapat may iba ka pang gusto sa akin sa paggawa ng Gate Masters of the North, di ba? Upang muling maitatag ang bagong patakaran, sabi ng matanda. Ano? Tumawa ang matanda. Ang Hilaga ay naging magulo simula noong pag-aalsa ng Holy Tiger. Kaya, kailangan ng isang napakahusay na tao na pumunta upang buhayin ang Hilagang Six Doors. Matapos itong pag-isipan ng husto, ikaw ang pinakaangkop na tao para sa trabaho. Maaari mo bang gawing mas malinaw? Sumagot ang matanda, makukuha mo ito kapag naroon ka na. Pagkasabi niyan, nagsali ng isa pang tasa ng tsaa ang matanda para kay Tyr at sinabing, ang matandang pulubi ang iyong Panginoon, tama. Kilala mo ang aking amo. Kulat na napatingin si Tyr sa matanda. Ang bagay na ito ay hindi alam ng mga tagalabas. Ahaha, oo nga pala, kilala ko siya. Hindi ko lang siya kilala, pero ilang taon na rin kaming magkaibigan. Habang nagsasalita siya, ibinaba ng matanda ang kanyang tsaa sa isang gulp. Sabi niya, ang martial arts communities ng Celestial Empire ay pinarangalan ng 4 na emperor sa loob ng mga dekada. Sa tingin ko ay narinig mo na ito. Ang 4 na emperador ng Celestial Empire. Malakas ang tibok ng puso ni Tyr. Ang unang beses na narinig niya ang konsepto ng 4 emperors ay mula sa bibig ni Demiwatt. Kung tutuusin, si Tyr ay halos aktibo sa ibang bansa. Sa makatuwid, wala siyang masyadong alam tungkol sa martial art community of Celestial Empire. Pagamat isang beses o 2 beses pa lang niya ito na narinig, hindi may kakaila na ang konsepto ng 4 emperors ay nagbigay kay Tyr ng malaking pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, tulad ng ipinaliwanag ni Demi, ang 4 na emperador ay maihahambing sa 5 dakila sa alamat ng mga bayani ng Condor. Sila ang pinakamakapangyarihan at ang pinakamasasamang martial art practitioner sa mundo. Sa makatuwid, nang malaman ni Tyr na ang kanyang Panginoon, ang Haring Pulubi ay isa talaga sa 4 na emperador, ang kanyang puso ay napuno ng pagmamataas at pagmamalaki. Tama, Ginoo. Ang aking Panginoon ay isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire, Haring Pulubi. Ngumiti at tumango ang matanda. Sinabi niya kay Tyr, napakabigay ng komunidad. Pinarangalan nila ako ng titulong War Emperor. Ano? Sumabog sa buzz ang utak ni Tyr. Maging ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay halos tumilapon sa sobrang kasabikan. Emperador ng Digmaan, Emperador ng Digmaan. Ang matandang ito ay talagang kapareho ng ranggo ng kanyang sariling amo. Isa rin siya sa 4 na emperador ng Celestial Empire. Hindi katakatakang naglabas siya ng napakahigpit at makapangyarihang aura. Hindi nakakagulat na siya ay napuno ng isang pakiramdam ng kataasan, kapangyarihan, at karunungan. Hindi nakakagulat na maaari siyang maging Lord of Six Doors. Siya pala ang War Emperor, isa sa pinakabades na 4 na emperor ng Celestial Empire. Ngayon lang, kahit maraming natalo si Tyr sa matanda, medyo hindi siya kumbinsido sa kaibuturan. Ngayon, lubos siyang kumbinsido, hindi ikinahihiya ni Tyr ang pagkatalo sa War Emperor. Naramdaman pa ni Tyr na hindi masyadong masama para sa kanya na sumali sa Six Doors at maging Northern Gate Master para maglingkod sa ilalim ng War Emperor. Pagkatapos ng lahat, si Tyr ay sinanay mismo ng Beggar King. Tumayo si Tyr at yumuko sa War Emperor. Ito ay isang kasiyahan para kay Tyr Summers na makipagkita sa War Emperor. Hindi na kailangang maging magalang, nakangiting sabi ng War Emperor. Ang katotohanan na ang matandang pulubi ay nakatitig sa iyo ay nangangahulugan na hindi ka dapat isang ordinaryong tao, na siyang dahilan kung bakit ako nagdaan sa napakahirap na paraan upang i-recruit ka sa departamento. Tyr, alam kong ayaw mong sumali sa departamento ko, pero masasabi kong responsable ako na wala kang kawala sa pagiging Gate Master of Six Doors. Kung narinig ito ni Tyr ng mas maaga, walang alinlangang nakakatawa ito. Kung tutuusin, sa kanyang pananaw, 6 doors lang iyon. Ngunit ngayon, lubos na kumbinsido si Tyr sa pahayag. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking nakaupo sa harap niya ay buto ng 4 na emperador ng Celestial Empire, War Emperor. Salamat, War Emperor, sa iyong kabaitan. Masyado kang mabait.
I'm happy that you can join willingly. Ngayon na ang Six Doors ay nagkakagulo sa Hilaga. Ikaw na ang bahala sa susunod. Ma'am. Marahang tumango si Tyr. Sa kabuuan, ang pagpunta sa Hilaga bilang Gate Master ay talagang hindi isang kawalan kay Tyr. Bagamat si Tyr ay hindi ganap na malinaw tungkol sa lakas ng Six Doors sa sandaling ito, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tiyak na magkakaroon siya ng likod ng isang nakakatakot na puwersa kapag nakontrol na niya ang Six Doors sa Hilaga. Kapag dumating ang oras na gamitin ang kapangyarihang ito laban sa pamilyang Summers, magiging mas maginhawa ito. Kasunod nito, nag-usap sandali sina Tyr at War Emperor bago siya nagpaalam si Tyr. Nang maglaon, umalis si Tyr sa Harbor City at bumalik sa Strego City. Hiniling ng War Emperor na dapat magmadali si Tyr sa Hilaga at manungkulan sa loob ng 2 linggo. Kaya naman, nais ni Tyr na samantalahin ang libreng oras upang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Kung tutuusin, ang kanyang paglalakbay sa Hilaga ay mahirap sabihin ng eksakto kung gaano katagal bago siya makauwi muli. Maging si Tyr mismo ay hindi makatiyak dito. Tinagtagal pagkaalis ni Tyr, isa pang matandang lalaki ang agresibong pumasok sa looban ng War Emperor. Ang mamang ito ay walang iba kundi si Andusk Dragon. Bilang ang Grand Elder ng Council of Elders, Andusk's status sa Six Doors ay talagang hindi mas mababa kaysa sa War Emperor, ang Panginoon ng Departamento. Kaya kadalasan, walang masyadong pressure si Andusk kapag kaharap ang War Emperor. Higit pa rito, kahit na si Andusk ay lumilitaw na makapangyarihan sa panahon ng tribunal, at nabigo siyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak, hindi ito nangangahulugan na si Andusk ay mahina. Gayunpaman, ang Six Doors ay may sariling mga patakaran. Kahit na ang Grand Elder ay dapat sumunod dito. Sa katunayan, ang Andusk ay isang napakalakas na martial art practitioner mismo. Medyo malalim din ang pagkakaugat niya sa loob ng Six Doors. Kahit na ang War Emperor ay kailangang magbigay ng mukha sa Grand Elder. So, nandito ka. War Emperor ay tila inaasahan na si Andusk ay dumaan, kaya't siya ay gumawa ng tsaa para sa kanya, tulad ng ginawa niya kanina kay Tyr. Isang inumin. Hindi pa rin humupa ang galit sa mukha ni Andusk, o sadyang hindi niya sinasadyang itago ang galit sa kanyang puso. Hindi siya uminom ng tsaa, hindi rin siya umupo. Tumayo lang siya sa ilalim ng puno ng saging at sinabing, "Ikaw ba ang salarin na nag-ayos ng biyahe ng anak ko sa Strego City? Don't give me those fancy excuses. I just want to hear a yes or no answer." Upang gamitin ang tono at ugali na ito para harapin ang War Emperor, ang pinuno ng Six Doors, marahil si Andusk lang ang nangahas na gawin ito sa departamentong iyon. Napansin ng War Emperor na hindi uminom ng tsaa si Andusk. Hindi niya ito pinilit na kunin. Kung tutuusin, hindi sapat ang mga tsaang ito para sa kanyang sarili. Medyo kuripot ang matanda. Ang dami mong illegitimate na anak dyan. Hindi mo makaligtaan ang isang ito, sagot ng War Emperor. Lalong lumungkot ang mukha ni Andusk. Nagtaas din siya ng boses ng ilang decibel. Sabi niya, "Ginamit mo ang anak ko bilang pain para maglagay ng bitag para maakit ang Tyr na iyon sa hukay. Emperor ng digmaan, hindi ka ba medyo sobra?" Kabanata 775. Buti kung okay ka. Biglang nagtaas ng ulo si War Emperor. Naging mahigpit din ang titig niya. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Andusk Dragon na parang may bukol sa kanyang lalamunan. Noong una, may gusto siyang tanungin, ngunit hindi niya alam kung paano mag-iimbestiga pa. All these years, inabuso ni Pendragon ang kapangyarihan ng Six Doors. Ano nga ba ang ginawa niya sa labas? Dapat masalam mo ito kaysa sa akin, di ba? Andusk, dapat 3 taon nang namatay ang anak mo. Ang War Emperor ay karaniwang mukhang maamo at walang muwang, ngunit ito ay lubhang nakakatakot kapag siya ay galit na galit. Sa ngayon, kapag nagalit ang emperador, kahit na si Odesk, ang Grand Elder, ay natakot. Ang pagkamatay ng iyong anak ay nagbigay sa departamento ng isang kwalipikadong Northern Gate Master. Ito ay isang magandang bargain. Gayun din, sana ay matindaan ninyo ang layunin ng ating departamento at tandaan kung ano talaga ang kinatatayuan ng Six Doors. Dapat nating panatilihin ang kaayusan ng martial art community, hindi para gamitin ang kapangyarihan ng Six Doors para pagyamanin ang ating sarili, apihin ang mga tao at gumawa ng mga krimen sa martial art community. Dahil sa verbal attack ng War Emperor, natulala si Andusk. Hawak niya ang isang bola ng galit sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na hayaan itong sumiklab.
Talagang napakalayo ng kanyang anak sa paglipas ng mga taon. Malaking pabor na kay Andusk na ngayon lang siya pinadala ng War Emperor sa kanyang kamatayan. Higit pa rito, hindi eksaktong malinis ni Andusk ang kanyang sarili. Si Pendragon ay nasangkot lamang sa ilang ordinaryong pamilya sa martial art community. Samantalang si Andusk ay kasangkot sa lahat ng uri ng hindi wastong mga transaksyon sa maharlikang pamilya at maging sa Imperial Capital Royal Family. Alam ng War Emperor ang lahat ng kanyang mga ginagawa. Gayunpaman, dahil may kinalaman ito sa napakaraming dakilang kapangyarihan, hindi siya maaaring makialam. Gayunpaman, ang insidenteng ito kay Pendragon ay talagang isang wake-up call para kay Andusk. Kasabay nito, pagkakataon din para sa War Emperor na ipakita ang kanyang saloobin at paninindigan. Tumayo si Andusk sa gilid at hindi nagsalita ngunit medyo naiinip ang emperador. Inikat niya ang isang itim na piraso sa mesa at pinindot iyon sa board na nasa harapan niya. Andusk, may gusto ka pa bang sabihin? Kung sa tingin mo ay hindi ka kumbinsido sa bagay na ito, gusto mo bang maupo tayo, at gawing malinaw ang bagay na ito? Ang emperador ng digmaan ay malumanay na nagsagawa ng kanyang puwersa. Sa ilalim ng kanyang daliri, ang itim na piraso ay agad na naging pulbos, habang ang isang butas ay nilikha sa chessboard sa ilalim ng itim na piraso. Ang chessboard na ito ay gawa sa bato. Kaya, gaano kitikot ang lakas ng daliri ng War Emperor para makamit ang ganoong resulta at epekto. Agad na dumaloy ang lamig sa likod ni Andusk. Siya ay duwag, ganap na natakot. Hindi siya nagpatalo dahil sa nakakatakot na personal na lakas ng War Emperor, ngunit gusto niyang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Kapag ang War Emperor ay lubusang nag-imbestiga, ito ay magiging sanhi ng kaguluhan, dahil si Andusk ay higit na masama kumpara sa kanyang anak na si Pendragon. Hindi lang iyon, walang malinis sa loob ng pangkat ni Andusk sa loob ng Council of Elders. Kapag naimbestigahan, magiging malaki ang pagkakasangkot. Hindi lamang si Andusk ang maaapektuhan, gayon din ang War Emperor. Ito ay isang gawa na nakasakit sa libu-libong mga kaaway ngunit nawala ang 800 ng hukbo nito. Sa makatuwid, ang War Emperor ay hindi naasikaso sa bagay na ito. Ngunit, ngayon ay naglakas loob si Andusk na lumapit sa emperador upang kondenahin ang kanyang desisyon. Sa pagkakataong iyon, hindi natakot ang emperador na bumaba ng magkasama. Nang maisip ito ni Andusk, hindi na siya kumpiyansa gaya ng dati. Hindi siya nang ahas na sumama sa emperador, kahit ngayon lang. Yumuko si Andusk sa War Emperor. Nawala na ngayon ang kanyang kayabangan. Hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang pagkondena sa emperador. War Emperor, masyado akong nabalisa ngayon. Tama ka sa bagay na ito. Kamamatay lang ng anak ko. Nahirapan akong kumalma. Please be more understanding, War Emperor. Tinipon ng emperador ang kanyang nangingibabaw na tiyan na nagtulak muli ng isang tasa ng tsa kay Andusk. Sinabi niya, ang tsa na ito ay mabuti para sa pagninilay-nilay. Bakit wala kang ilang? Maraming salamat, War Emperor. Kinuha ni Andusk ang tasa ng tsa at ininom ang lahat ng ito sa isang beses. Kailangan ko pang asikasuhin ang libing ng aking bunsong anak sa bahay, kaya pahinga muna ako. Sige na. Ikinumpas ng War Emperor ang kanyang kamay at ipinagpatuloy ang pagkalikot ng mga piraso sa chessboard na iyon ng mag-isa. Samantala, nakasakay na si Tyr Summers sa eroplano patungong Strego City. Nang dumapo siya, hapon na. Nalaman ng pamilya ni Winifred na uuwi na si Tyr. Hinihintay na nila siya sa airport sa Strego City. Pagkababa ng eroplano ay nagyakapan sina Tyr at Winifred Zia. Honey, thank goodness okay ka na. Medyo balisa si Winifred nitong nakaraang 2 araw. Mula nang madala si Tyr ng 6 doors, hindi pa kumakain o nakatulog ng maayos si Winifred. Nag-aalala siya na baka may mangyari kay Tyr. Gayunpaman, ang mabuting balita ay tapos na ang lahat. Sa wakas ay bumalik na si Tyr ng buo. Sweetheart, di ba simula pa lang ay sinabi ko na sa'yo na ayos lang ako? Tingnan mo, ngayong buntis ka na, hindi mo na kayang abusuhin ang sarili mo ng ganito. Pagkasabi noon ay binuhat ni Tyr si Blair Zia sa kanyang mga bisig. She blinked at Tyr and asked, Daddy, where have you been the last 2 days? Sumagot si Tyr, umalis si Daddy para bumili ng mga regalo kay Little Blair. Ibinigay ni Tyr kay Blair ang Barbie doll na binili niya. Harbor City at sinabing, espesyal na binili ito ni Daddy para sa iyo. Gusto mo ba ito, Little Blair? Gusto ko ito. Kinuha ni Blair ang Barbie doll na iyon at tuwang-tuwa. Ang mga bata ay medyo simple. Salamat, tatay.
Maligayang pagdating, Little Blair, ngunit malapit nang mawala si Daddy. Dapat ay magaling si Little Blair sa bahay at nakikinig kay Mommy, Lola, at Lolo. Daddy, saan ka na naman pupunta? Magtatrabaho ako, syempre, para kumita ako ng pera pambili ng mga laruan para kay Little Blair. Umalis ang pamilya sa airport habang karga-karga ni Tear si Blair. Pag-uwi nila, hindi na nagtanong sina Winifred at Helen Cole kung saan eksaktong pupunta si Tear pero nahulaan nila ito sa kanilang mga puso. Ang ilang mga bagay ay kailangang malutas sa huli. Nanatili ang pamilya sa Strego City ng isang araw. Tinadya nilang pumunta sa sinehan para manood ng pelikula ng Whitesnake. Pagkatapos ng opisyal na pagpapalabas ng pelikula, ang pagtanggap sa publiko ay pareho sa inaasahan ni Tear at ng iba pa sa simula. Ito ay talagang isang hit. Ang pelikula ay ipinalabas lamang sa publiko sa loob ng 3 araw, ngunit kumita ito ng $800,000 sa takilya. Habang ang pelikula ay nakakuha ng higit at higit na pagkilala, ito ay inaasahang sasalubungin ang isang peak period sa takilya. Kaya, tinatansya ang kasalukuyang sitwasyon, ang takilya ng Whitesnake ay maaaring lumampas sa $2 bilyong na marka sa huli. Isa itong magandang simula para sa Autumn Field Media at Whitesnake Movie Crew. Siyempre, ang Autumn Field Media ay ang pinakawalang halaga na kumpanya ng iba't ibang industriya ng Autumn Field Group. Tear at ang iba pa ay hindi umaasa dito para kumita, ngunit si Snow Fenner ay isang mabuting kaibigan ni Tear at Winifred. Masayang nasaksihan ng mag-asawa ang kasalukuyang mga nagawa ni Snow. Kinaumagahan, umalis ang pamilya ni Tear sa Strego City patungong Con City. Kailangang pumunta ni Tear sa Hilaga sa loob ng 2 linggo. Kaya bago iyon, nais ni Tear na ibuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang pamilya. Gusto niyang i-enjoy ang maikling bakasyon kasama sila. Kabanata 776. Patungo sa Hilaga. Pagkatapos bumalik sa Con City, si Tear Summers ay hindi pumunta kahit saan. Nananatili siya sa bahay kasama sina Winifred Zia at Blair Zia araw-araw. Ito ang huling araw ng Spring Festival. Nagpadala si Tear ng mga tao para bumili ng maraming paputok para sa kanya. Pagkatapos, pinaliwanagan niya ng mga ilaw ang buong bundok lunar. Sobrang nagustuhan ni Blair ang fireworks. Marahil ay nagustuhan ng mga bata ang ganitong uri ng bagay. Ngunit kapag lumaki na ang karamihan sa mga tao, unti-unti silang nawawala ng interes sa pagdiriwang ng Spring Festival. Gayunpaman, hanggat may mga bata sa pamilya, maaari nilang sariwain ng kaunti ang pagkabata. Noong gabing iyon, espesyal na inihurnong ni Helen Cole ang mga cookies na hugis bulaklak na sumasagisag sa muling pagsasama-sama ng pamilya. At the same time, ito rin ang greatest wish ni Helen. Wala silang kakayahan na gawin ang kanyang bagay. Imposibleng ang tanging magagawa nila ay ang ipagdasal si Tear sa ganitong paraan. Umaasa sila na anuman ang itinakda niyang gawin ay babalik siya ng ligtas at muling makakasama ang pamilya. Bukod sa pamilya ni Winifred, naroon din sa okasyon sina George Zia at Lillian Zia. Pagkaraan ng ilang oras na magkasama sila, maliwanag na si George Zia at ang iba pang pamilya ay nagbago ng husto. Kaya naman dahan daw ang tinanggap ni Helen ang pamilya. Naghanda siya ng napakalaking tray ng cookies na hugis bulaklak. Lahat ng iyon ay kinain ng pamilya. Medyo maayos at mainit ang ambience. Napuno ng kung ano-anong emosyon ang puso ni Tear nang tingnan niya ang kanyang mapagmahal na pamilya. Sa lalong madaling panahon, kailangan niyang magtungo sa Hilaga at harapin ang kanyang malamig na pusong pamilya. Kasing lamig ng yelo ang pamilyang iyon. Kaya naman medyo nakaramdam si Tear ng conflict. Ang dugo ay dapat na mas makapal kaysa sa tubig. Gayunpaman, kapag muling nakipagkita si Tear sa kanyang pamilya, ito ay tulad ng paghaharap sa kanyang mga kaaway, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Nang gabing iyon, hinawakan ni Tear si Winifred sa kanyang mga braso. Hindi siya makatulog dahil ang isang araw na ginugol ay mas mababa ng isang araw kaysa sa kanyang asawa. Sweetheart, Happy Spring Festival. Niyakap ng mahigpit ni Tear si Winifred. Pagkatapos, sinubsob niya ang mukha sa buhok niya. Happy Spring Festival din sa'yo, honey. Matagal na nagyakapan ang dalawa. Then, Winifred asked the question she was itching to ask, kailan mo balak pumunta sa norte? Sumagot si Tear, sa 1 linggo, magsisimulang mag-aral si Little Blair. Kapag pumasok siya sa paaralan, pupunta ako sa norte. Baka magtagal ang biyahe ko sa north this time, pero sweetheart, hindi ka dapat mag-alala. I promise I will come back safely.
Ang sabi na hinaplos ni Tyr ang tiyan ni Winifred gamit ang kanyang kamay, bago ipanganak ang sanggol, babalik ako, sa tamang oras ng panganganak. Ma'am. Tumango si Winifred at sumagot, Honey, I know little between you and the Summers family, but there are some things I want to say. You are all a family, plus there are many ways to solve problems. Naintindihan naman ni Tyr ang gustong sabihin ni Winifred. Tinisikap niyang sabihin na mas mabuting makipagkaibigan kaysa makipag-away. Natural, gusto niyang maupo si Tyr at makipag-usap sa pamilya Summers ng mahinahon. Marahil ay maraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Kung maaari nilang pag-usapan ito, marahil ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring alisin at ang mga buhol ay maalis. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang pamilya, at ang dugo ay palaging mas makapal kaysa sa tubig. Sa katunayan, hindi ba hinangad ni Tyr ang parehong resulta? Bagamat ang pamilyang Summers ay gumawa ng maraming mahalimo na bagay sa kanya, si Tyr ay isang tao pa rin. Siya rin, may nararamdaman. Gusto rin niyang makausap ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Kaya gustong gawin ito ni Tyr, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng pamilyang Summers. Hindi lamang siya tinanggihan ng mga ito, ngunit ang kanilang mga kakilakilabot na gawa ay pinatindi. Nang bumalik si Tyr sa Celestial Empire, nagpadala kaagad ang pamilya Summers ng mga tao para banta siya sa pag-alis niya dala ang kanyang bone marrow. Hindi lang ganito ang pananakot sa kanya, kundi ang kanyang ama, si Draco Summers, ay ganoon din ang ginawa. Ginamit niya ang dahilan na ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig para i-pressure siya, kaya siya ang nagkusa na ibigay ang bone marrow kay Kirin Summers. Paano magkakaroon ng ganoong kagandang deal sa kanyang mundo? Kapatid nga ni Tyr si Kirin. Kung sinsero ang pamilya Summers kay Tyr, baka handa siyang isaalang-alang. Ngunit hanggang ngayon, ang pamilya ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Kaya, bakit kailangang magkompromiso si Tyr? Ang puso ni Tyr ay nag-aapoy sa hindi maipaliwanag na apoy nang maisip niya ang mga ito. Marahil ay matagal nang namatay ang kanyang puso. Matagal nang tumigil si Tyr na ituring ang pamilyang Summer bilang sarili niyang pamilya. Ang kanyang mga tunay na kamag-anak ay kasama niya sa Strego City. Honey, sinipan na naman ako ng dalawang munting manggugulo. Nang maramdamang medyo off na ang mood ni Tyr, iniba agad ni Winifred ang topic. Agad na natangay ang lungkot sa puso ni Tyr sa sinabi ni Winifred. Pagkatapos, nagmamadaling yumuko si Tyr, inilapit ang tenga sa tiyan ni Winifred, at ngumiti. Kinausap nila ako. Tumawa si Tyr. Anong sabi nila? Sabi nila, kapag wala si Daddy para kumita ay maganda ang ugali nila sa loob ng tiyan ni Mommy. Pagkatapos, tumayo si Tyr at itinuro ang tiyan ni Winifred at sinabing, kayong dalawang maliit na gulo, tigilan mo na ang pagsipa kay Mommy, o kung hindi pag-uwi ni Daddy, tuturuan ko kayong dalawa ng magandang leksyon. Napahadjejek si Winifred sa aksyon ni Tyr. Muli namang ibinalot ni Tyr si Winifred sa kanyang mga braso. Sinabi niya, Sweetheart, ang Autumn Field Group ay naging matatag na ngayon sa Timog, at iba't ibang mga industriya ay lumalaki din. Ilang oras na ang nakalipas, pumunta ako sa Japan at kinuha ang isang proyekto ng teknolohiya mula sa Toymoto Group para sa Autumn Field Group upang mamuhunan sa industriya ng sasakyan. Kailan sinabi ng aming Autumn Field Group na balak naming mamuhunan sa mga sasakyan? Nagulat si Winifred kay Tyr. Tumawa si Tyr. Nasabi ko na noon. Kailangang pag-iba-ibahin ng Autumn Field ang pag-unlad nito. Maaari itong ganap na mag-internasyonal, at ang industriya ng sasakyan ay isang malaking trend na dapat nating subukan. Sa makatuwid, plano kong magsimula dito. Ang Hilaga ay ang pangunahing rehiyon para sa pagmamanupaktura. Kapag dumating ang oras para sa aming Autumn Field na umunlad sa Hilagang, ang aming pangunahing focus ay hindi na sa industriya ng damit kundi mga sasakyan. Nahirapan si Winifred na maunawaan ang bullet train ng kanyang asawa, ngunit siya ay isang masunuring asawa. So, honey, may kailangan ba tayong maghanda ng maaga sa ating headquarters? Sinabi ni Tyr, simulan sa pamamagitan ng pagpapalam kay Joseph Sia, pagkatapos ng Spring Festival, maaari tayong mag-recruit ng mga talento sa industriya ng automotive. Kapag naayos ko na ang aking pinagmulan sa Hilaga, ipapalipad ko ang mga talento na ito doon, ngunit hindi mo kailangang maging masyadong magmamadali. May sapat na oras para dito, ang pangunahing layunin ko sa Hilaga ay hindi eksaktong pagbuo ng Autumn Field, na alam mo na. Ma'am. Mabilis na tumango si Winifred. Honey, kailan ka siguro makakabalik mula sa biyahe mo sa norte?
Napaisip si Tyr, the fastest would be 3 to 5 months, slowest around half a year. But, don't you worry. Bago ipanganak ang baby, uuwi na ako. Ma'am, hinihintay ka namin ng mga bata sa bahay. Tama. Pagkasabi noon ay muling niyakap ni Tyr at Winifred ang isa't isa. Makalipas ang isang linggo, nagsimulang pumasok sa paaralan si Blair. Tinala ni Tyr at Winifred ang kanilang anak na babae sa paaralan at pina-enroll ito. Pagkatapos, inimpake ni Tyr ang kanyang bagahe. Kinuha niya ang appointment letter mula sa 6 Doors at ang token ng Northern Gate Master at sumakay sa tren sa Hilaga. Kabanata 777. Isang lalaki at isang babae. Ang Northern 6 Doors main foothold ay matatagpuan sa Garza City, na kabilang sa North Ridgeway Province. Nagkataon, ang North Ridgeway Province ay kung saan ang 4 na dakilang angkan ay umaakyat na ngayon. Sila ang parehong 4 na dakilang angkan na nagtaksil sa pamilya Yoder at nagtulak sa pamilya sa pagkamatay nito. Ang pangunahing layunin ng pagbisita ni Tyr sa Hilaga ay upang subukang ayusin ang hidwaan sa pamilyang Summers. Bago iyon, pinayuhan siya ni Carson York na hindi siya basta-basta makakasama sa pamilya Summers. Matagal nang nabuo ang pamilya sa unang super magnate na pamilya sa Hilaga. Sumang-ayon si Tyr sa pananaw ni Carson. Upang harapin ang mga Summer ng direkta, dapat siyang magkaroon ng matatag na katayuan sa Hilaga. Ang North Ridgeway Province ay ang pinakamahusay na tagumpay para sa kanya. Ang Con City ay may direktang tren na direktang dumating sa Graza City. Sumakay ng tren doon si Tyr. Ang buong paglalakbay ay tinatayang aabot ng halos 13 oras. Habang nasa biyahe, nakaupo si Tyr sa window seat ng tren at pinagmasdan ang tanawin sa labas. Maghapon man o gabi, nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam kay Tyr. Nang itaboy si Tyr sa pamilya Summers, nagpadala sila ng mga asasin para tugisin siya. Inabot siya ng 1 taon bago siya tuluyang napadpad sa Con City. Sa taong iyon, naglibot si Tyr sa iba't ibang lungsod. Wala siyang pera sa kanya. Kaya naman, humingi siya ng ikabubuhay at halos mamatay sa gutom sa daan kung minsan. Kinaumagahan, huminto ang tren sa isang lungsod bago ang Graza City. Nang sumulyap si Tyr sa tanawin sa labas ng bintana habang ang hindi mabilang na mga pag-iisip ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Lumipas ang 10 taon, at ang istasyon ay nagbago ng malaki sa paglipas ng panahon. Naalala ni Tyr ang panahong napadpad siya rito. Isa lang itong marumi, magulo, sira-sirang istasyon. Sa tuwing darating ang tren, ang mga maglalako ay nagdudugtong upang magbenta ng mga kahon ng tanghalian sa mga pasahero. Kasabay nito, ang nakapaligid na lugar ng Riles ay puno ng mga basura. Isa si Tyr sa mga scavenger noong napadpad siya dito. Hindi dapat maliitin ang mga scavenger na ito dahil lamang sila sa mababang uri ng lipunan. Maaaring sila ay mukhang sira-sira, ngunit marami sa mga taong ito ay nahahati sa mga gang. Hinati nila ang kanilang teritoryo sa loob ng Riles ng tren, at mayroon pang ang maraming lokal na miyembro ng underground world na kumokontrol sa lugar. Noon, medyo bata pa si Tyr, at wala siyang alam sa martial arts. Dumaan siya sa panahon ng matinding paghihirap at takot dito. Lahat ng 4 na paa niya ay halos mapilayan ng lokal na walang batas upang siya ay mamalamos ng pera. Maya-maya ay si Raiden Black ang palihim na tumulong kay Tyr sa dilim. Tinulungan niya itong makatakas mula sa lugar na ito at sa huli ay nakaiwas sa isang sakuna. Ito rin ang dahilan kung bakit willing si Tyr na tulungan si Raiden noon. Para sabihin ang pinakamaliit, ginawa ni Raiden ang isang malaking pabor kay Tyr. Ngayon na ang istasyon ng tren ay itinayong muli. Hindi na ito katulad ng dati. Ang mga scavenger na naligaw malapit sa istasyon ng tren ay matagal nang nawala at wala nang makita. Malinis at ligtas na ang istasyon. Gayunpaman, nanatili ang ilan sa mga iconic na gusali. Pagsilip niya sa bintana, may isang hanay ng mga bahay na nag-iisang palapag sa hindi kalayuan na hindi pa rin nagugunaw. May isang matandang puno sa harap ng bahay. Nakatayo pa rin ang punong iyon. Sa ilalim ng matandang punong iyon, si Tyr at ang isang grupo ng mga scavenger ay nakipaglaban para sa isang kahon ng instant noodles na itinapon ng isang tao mula sa isang truck. Siya ay nagdusa ng isang mahusay na pambubugbog sa loob ng halos 1 oras. Nang maalala niya ang lahat ng mga alaalang ito, napuno ng halo-halong emosyon ang puso ni Tyr. Pakiramdam niya ay nangyari ang lahat ng ito sa nakaraang buhay. Nagsimula ng humandar ang tren, isang lalaki at isang babae ang dumating sa istasyon ng tren.
Kalbo ang lalaki at may suot na malaking gintong kadena sa leeg. Nagbigay siya ng impresyon ng isang underground gangster. Matangkad ang dalaga. Nakasuot siya ng salamin at maganda ang balat. Mukha siyang college student. Ang lipunang ito ay medyo deformed, ngayon na kahit na ang mga underground gangster ay kwalipikadong makipagrelasyon sa mga estudyante sa kolehiyo. Nakaupo ang dalawa sa tapat ni Tyr. Nagsimulang humandar ang tren patungo sa Graza City. Hindi naman ganoon kalayo ang istasyong ito sa destinasyon ni Tyr. Halos isang oras pa bago nakarating sa terminal. Noong una, hindi masyadong pinapansin ni Tyr ang dalawang ito. Patuloy siyang tumingin sa labas ng bintana, inaalala ang ilang mga nangyari sa nakaraan. Gayunpaman, hindi sinasadya na pagtanto ni Tyr na ang babae sa kolehiyo ay nakatingin sa kanya. Medyo kakaiba ang itsura niya. Parang may gustong sabihin kay Tyr, pero hindi siguro siya naglakas loob na ibuka ang bibig. Naramdaman ni Tyr na may mali. Inangat niya ang ulo niya at tinitigan ang dalaga. Tanong niya, may kailangan ka ba sa tulong ko? Sa sinabi niyang iyon ay natigilan sandali ang dalaga. Agad na naging mabangis ang kalbong lalaki sa tabi niya. He viciously glared at Tyr and said, "Hoy, bata, ang lakas ng loob mong sunduin ang kapatid ko." Kumunat ang noo ni Tyr. Nagpatuloy ang kalbong lalaki, "Sino ka ba? Kung titingnan mo ulit ang kapatid ko, dukitin ko ang mga mata mo." Lalong lumakas ang pagkunot ng noo ni Tyr. Isa siyang leon at hindi makikialam sa mga langgam, pero pakiramdam niya ay may gustong sabihin sa kanya ang dalaga. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi pinansin ni Tyr ang banta ng kalbo at sinabi sa dalaga. Tinatanggap mo ang mga salita ko sa wala, ha? Biglang nagalit ang kalbo. Halos tinuro niya ang ilong ni Tyr at minumura siya. Naging gloomy ang ekspresyon ni Tyr. Agad niyang hinawakan ang daliri ng kalbo at nabali ito na parang sanga. Arg! Malungkot na sigaw ng kalbo. Tapos, nahulog siya sa table. Speak up. If you have something to say, pangatlong beses na tanong ni Tyr sa dalaga. No. No. Please let my brother go. Natigilan si Tyr sa sagot ng dalaga. Samantala, sumigaw ang kalbong lalaki, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Siya ay aking kapatid. Ang sigaw ng kalbong lalaki ang nakakuha ng atensyon ng mga pasahero sa buong tren. Maging ang mga katiwala ay naalarma at lumapit. Takalang binitawan ni Tyr ang kalbong lalaki. Ang kalbo ay mukhang mabisyo at mayabang sa panlabas na anyo, ngunit ang totoo, siya ang tipong nambubuli sa mahihina at natatakot sa malalakas. Matapos turuan ng leksyon ni Tyr, hindi na siya naglakas loob na sumigaw. Nang tingnan niya si Tyr ay may halong takot pa ang ekspresyon nito. Sigurado ka bang ayos lang ang lahat? Humingi si Tyr sa huling pagkakataon. I'm fine. I think you must have misunderstood. Umiling ang dalaga. Pagkatapos, hiniling niya sa mga katiwala na ilipat silang dalawa sa isa pang bakanteng upuan. Dahil ayaw niyang mag-voice out, hindi na nag-probe pa si Tyr. Pagkatapos, ibinoling niya ang ulo sa bintana at pinagpatuloy ang pagtingin sa tanawin. Makalipas ang mahigit 10 minuto, dumating na ang tren sa terminal. Pagkababa ng tren, naglakad si Tyr palabas ng istasyon. Gayunpaman, hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang babaeng kolehiyo at kalbong naglalakad sa harap ng Tyr. Mula sa likuran ay naramdaman ni Tyr na tiyak na may mali sa dalaga. Medyo matikas ang itsura niya sa pagkakaupo, pero medyo rickety ang posture niya kapag naglalakad. Tinakpan niya ang kanyang tiyan. Sa wakas, nakita ni Tyr na tila naligaw siya ng landas habang humahakbang patungo sa basurahan na hindi kalayuan sa kanya. Gusto siyang pigilan ng kalbong lalaki sa tabi niya, ngunit nabigo siya. Kabanata 778. Ang babaeng agresibo. Pumunta ang babae sa basurahan. Pagkatapos, inilagay niya ang isang daliri sa kanyang lalamunan, tila gustong isuka ang sarili. Kinilabutan sa kanyang aksyon ang kalbong lalaki na nasa tabi niya. Isang higanting hakbang ang kalbo patungo sa kanya at marahas na hinaila ang buhok ng college girl. Kusang sumigaw ang college girl, ngunit tinakpan ng kalbong lalaki ang bibig nito. Tapos, nilapit nito ang bibig sa tenga niya at may ibinulong sa kanya. Parang natakot ang dalaga. Pagkatapos, inalis niya ang kamay niya sa bibig pero mas lalo siyang nalungkot. Tara na. Hinaila ng kalbong lalaki ang babaeng kasama niya sa kolehiyo at umalis sa istasyon ng tren ng napakabilis. Nakita ni Tyr Summers ang lahat. Walang sino man ang maniniwala na walang kakaiba sa sitwasyon pagkatapos nilang makita ang nangyari.
Bagamat si Tyr ay hindi isang ordinaryong tao, palagi siyang may matuwid na puso sa anumang anyo ng kawalang katarungan. Nagpa siya si Tyr na sundan ang dalawa para makita kung ano nga ba ang sitwasyon. Pagkalabas ng istasyon, isinakay kaagad ng kalbong lalaki ang babae sa isang taxi. Pumara rin si Tyr ng taxi at sinundan ng malapitan ang dalawa. Humigit kumulang 10 minuto silang nagmaneho palabas ng istasyon bago huminto sa gilid ng kalsada. Matapos huminto ang sasakyan, ang kalbong lalaki ay naghagis ng $20 na bill sa driver ng taxi. Pagkatapos, nagmamadali niyang inilabas ang dalaga sa sasakyan. Mukhang nakaramdam ng matinding sakit ang dalaga. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang puting papel, at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kulot sa mga kuko. Parang hindi siya komportable. Hindi kalayuan sa tabing kalsada ay may isang eskinita, isang liblib na lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Agad namang nakita ng kalbo ang lugar na kanyang pinuntahan. Inakay niya ang dalaga sa eskinita. Arg! Sa loob ng eskinita ay isang nakakadurog na sigaw mula sa dalaga. Kasunod nito, ang balisa at galit na boses ng kalbo ay umalangaw-ngaw mula sa loob. Hindi mo magawa ang napakaliit na bagay. Dumura ka. Gawin mo. Ilabas mo na. Hinimok ng kalbong lalaki ang babae sa kolehiyo na iluwa ng mabilis ang isang bagay. Ang babae sa kolehiyo ay patuloy na naghuhukay ng isang bagay mula sa kanyang lalamunan, ngunit nabigo siyang mailabas ito. Mas masakit ang itsura niya ngayon. Baka masyadong maingay yung college girl. Ginulat niya ang mga dumadaan sa gilid ng kalsada. Nang may huminto upang manood, tinakot sila ng kalbong lalaki sa kanyang mabangis na tono. Siya rin, medyo kinakabahan. Pagkatapos, hinaila pa niya ang college girl sa eskinita. Anong nangyayari? Tira ba? Speed. Pilasan mong iluwa yan. Pinasag ng kalbong lalaki ang kanyang kamao sa tiyan ng dalagang kolehiyo. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan niya. Pumulwak ang isang malaking bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, medyo kakaiba ang kanyang dugo. Upang maging tumpak, ang kulay ay hindi tama. Ang karaniwang dugo ay matingkad na pula, ngunit ang dugong lumalabas sa kanyang bibig ay kulay rosas. Nang makita iyon, nagsimula na ring magpanik ang kalbo. Mukha siyang nawala ng kayamanan. Yumuko siya, patuloy na ginagamit ang kanyang mga kamay para sunggaban ang dugong umaagos sa bibig ng college girl. Napahawak siya sa dugo, habang umiiyak na parang wala ng pag-asa. Tapos na. Tapos na ang lahat. Galit na galit ang kalbo. Nagsusuka pa rin ng pink na dugo ang college girl, at tumutulo ang dugong iyon sa tuktok ng ulo ng kalbong lalaki. Pagkatapos ay dumaloy ito sa kanyang noo hanggang sa sulok ng kanyang bibig. Napatayo ang kalbong lalaki na may scuffle. Hindi niya namamalayan na sinampal sa mukha ang babae sa kolehiyo, ngunit ang moment na iniwas niya ang kanyang kamay, siya ay nataranta. Nagsimulang mamula ang mga mata ng college girl. Pagkatapos, nagsimulang tumulo ang mga pulang ugat sa kanyang leeg. Gumawa siya ng ingay na parang angal ng halimaw. Isa itong eksenang diretso sa isang horror movie. Ikaw. Ikaw. Nanginginig ang kalbo. Ngayon lang niya itinoon ang kanyang mga mata sa mahina at mahinang babae sa kolehiyo. Ngayon, siya ay biglang naging isang bagay na ito ay kakilakilabot. Natarante siya at nawawala ng kaba. Inangat ng college girl ang ulo. Ang mga deformidad sa kanyang mukha ay hindi na nakikita ngayon. Parang nawalan siya ng malay. Tinaman niya ng tingin ang kalbong lalaki at humagalpak sa kakaibang tawa. Pagkatapos, ang batang babae ay sumugod sa kalbong lalaki sa isang kamangha-manghang bilis. Ano ito? Multo. Sa sobrang takot ng kalbo ay tumalikod siya para tumakas. Gayunpaman, siya ay masyadong mabagal, at hindi nagtagal, naabutan siya ng babaeng kolehiyo. Hinawakan niya ang likod ng kalbo. Ang kanyang 5 daliri ay biglang tumubo na kasing talas ng mga talim, na nag-iwan ng 5 marka ng dugo sa likod ng kalbo. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa dalaga. Paano siya naging ganito out of the blue? Nagkaroon siya ng kapangyarihang panlaban. Kung ikukumpara sa kanyang walang kapangyarihan noong una, siya ay maraming beses na mas malakas. Naramdaman ng kalbong lalaki ang isang nasusunog na sensasyon sa kanyang likod. Bumagsak siya at gumapang palabas ng eskinita bago bumagsak sa lupa. Sa likod niya, umuungal ang college girl habang nakapikit sa kanya. Tulong! Tulong! Bumagsak ang kalbo sa lupa, nagkataon, nahawakan niya ang isang pares ng paa. Nang tumangala siya, si Tyr Summers ang nakatayo sa harapan niya. Panay ang sigaw niya kay Tyr para humingi ng tulong.
Sa mga oras na ito, hindi nag-abala si Tyr sa kalbo. Sa halip, nakatuon siya sa college girl. Ang sitwasyong ito noong una ay di masyadong pinansin ni Tyr. Naramdaman niyang parang nagsushooting sila ng pelikulang horror movie. Subconsciously, naisip talaga ni Tyr na baka ilang biological weapons ang nalik. Gayunpaman, hindi naniniwala si Tyr na ang plot sa pelikula ay mangyayari talaga sa katotohanan. Itong estado ng college girl ngayon, for some reason, ay pamilyar sa kanya. Nang pag-isipan niya ito ng mabuti ay biglang sumagi sa isip ni Tyr na nangyari na ito sa kanya noong nag-away sila ni Sachin Taylor. Sa ilalim ng kakaibang mga pangyayari, ganoon din ang mangyayari sa kanya. Gayunpaman, malinaw naman, si Sachin man o siya, hindi sila kasing kontrol ng college girl. Kahit na ang kanyang misteryosong estado ay hindi katulad ng babaeng kolehiyo, naganap na naging isang hayop. Gayunpaman, kakaiba ang kalagayan ng batang babae sa kolehiyo sa sandaling ito. Anong binigay mo sa kanya? Tanong ni Tyr sa kalbo. Nanginginig at umiling ang kalbo na parang may gustong sabihin. Masyado sigurong nabigla ang kalbong lalaki sa puntong ito. Walang mailabas si Tyr sa bibig niya. Gayunpaman, hindi sinasabi na nahulaan ni Tyr ang karamihan nito. Nang pagsamasamahin niya ito sa mga bagay na nangyari sa tren, hindi ito mahirap tukuyin ang sitwasyon. Kabanata 779. Ang pulang gagamba. Bago pa sumakay ang kalbong lalaki sa tren, tiyak na napalunok na niya ang dalaga sa kolehiyo. Bukod dito, dapat itong ilegal. Sa mga araw na ito, maraming mga walang batas na lalaki ang gumagamit ng pamamaraang ito bilang isang paraan upang maghatid ng mga kontrabando. Dahil sa ilang kadahilanan, pumutok ang protective outer layer ng kontrabandong iyon sa loob ng tiyan ng college girl, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, dahil sa estado ng babae sa kolehiyo, ang kanyang nilunok ay tila hindi tulad ng karaniwang mga gamot ngunit iba pa. Kung tungkol sa aktwal na konteksto, tanging ang kalbo lamang ang nakakaalam ng eksaktong nangyari. Samantala, lalong naging mabangis ang babaeng kolehiyo ngayon. Nagkalat ang mga pulang ugat sa buong katawan niya. Ang mga pulang ugat na iyon sa kanyang mukha ay naging kulay rosas mula sa unang dugo. Maging si Tyr Summers ay nabigla sa kanyang hitsura. Umuungol. Ang isa pang malahayop na dagindong ay nakatakas mula sa babae sa kolehiyo habang siya ay sumugod sa bilis ng kidlat patungo kay Tyr at sa kalbong lalaki. Takot na takot ang kalbo habang nagtatago sa likod ni Tyr. Sa kabaligtaran, napako ang mga mata ni Tyr sa babaeng kolehiyo na nagtatangkang umatake sa kanya. Ang kanyang bilis ay lumampas sa threshold ng pangunawa ng mga ordinaryong tao ngunit itinuring pa rin na masyadong mabagal sa mga mata ni Tyr. Sa sandaling sinuntok siya ng babae sa kolehiyo, tuluyang naiwasan ni Tyr ang kanyang pag-atake. Pagkatapos, pinigilan siya nito sa likuran. Nagpupumiglas siya sa mga bisig ni Tyr, na parang isang masugid na hayop. Hinawakan ni Tyr ang kanyang palso at sinubukang basahin ang kanyang palso. Masyadong magulo ang palso ng dalaga, at parang iba na pumipintig ang kanyang mga ugat. Ito ay hindi isang palso na pag-aari ng mga tao sa lahat. Ewo. Nagsimulang igalaw ang katawan ng college girl. Malamang nadulot iyon ni Tyr na sobrang higpit ng pagkakatali sa kanya mula sa likuran. Pagkatapos, nakita ni Tyr na mabilis na namamaga ang mga ugat niya, at pagkatapos ay nagsimula silang gumawa ng puffing sound. Hindi maganda. Marahas na nanginig ang puso ni Tyr at walang malay na binitawan ang dalaga. Ngunit, siya ay isang segundo na masyadong mabagal. Nang pakawalan niya ang dalaga, tumunog ang buo nitong katawan, at nagsimulang lumaki at pumutok ang mga daluyan ng dugo sa katawan nito. Sa isang kisap mata, napuno ng dugo ang katawan ng dalaga. Pagkatapos, diretsyong bumagsak ang dalaga sa lupa at duguan hanggang sa mamatay sa pag-agos ng dugo mula sa 7 butas ng kanyang ulo. Naramdaman ni Tyr ang pagtusok ng kanyang anit. Kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, hindi niya akalain na mapupunta siya sa ganitong kakaibang pangyayari pagdating sa Graza City. Masama ang kutob niya sa lahat ng ito. Nang kumuha ang kalbong lalaki sa eksena, siya rin ay nagpapanik. Gusto niyang tumakbo palayo sa eskinita, ngunit pinigilan siya ni Tyr. Saan mo gustong tumakbo? Now that she is dead. Do you think you can walk out of it? Kumunot ang noo ng lalaki at sinabing, "Bro, walang kinalaman sa akin ang pagkamatay niya. Ano ang bagay na iyon na sinusubukan mong dalhin gamit ang kanyang katawan? Ang bagay na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Wala akong ideya sa sinasabi mo," sagot ng kalbo.
Siya ang gustong pumatay sa iyo, hindi ako. Itinulak mo ang iyong mga maling gawain sa akin. Namumula ang mukha ni Tyr. Tinampal niya ang kalbong lalaki, natamba ang lalaki sa lupa. Nang sinusubukan ni Tyr kung paano lutisin ang sitwasyon, dalawang pulis ang sumugod mula sa pasukan ng eskinita. Tiyak na may dumaan na tumawag sa pulis kanina kaya napukaw ang atensyon ng mga pulis sa nangyari. Nang makita ng pulis ang eksena, natigilan din sila. Agad nilang inilabas ang kanilang walkie-talkies. Wala pang isang minuto, sa labas ng eskinita, narinig ang tunog ng mga sirena. Medyo walang magawa si Tyr. Ayaw niyang maalarma ang pulis, dahil ayaw niyang humarap sa batas. As the official representation of Six Doors before, the department always gave Tyr a headache. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon, hindi na ito sa kanya. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga pulis ang dumagsa sa pinangyarihan. Anong nangyayari dito? Ang dami niyong nerve. How dare you kill someone in broad daylight? Pumasok ang isang may balbas na opisyal na sinundan ng isang grupo ng mga tao. Nang makita nila ang babaeng kolehiyo na nakahandusay sa lupa, nagulat sila. Ano ito? Some role play. Duguan ng college girl. Kitang-kita sa katawan niya ang ilang kulay rosas na ugat. Lahat ng nakakita sa eksena ay mabigla sa sitwasyon. Officer, wala itong kinalaman sa akin. Siya iyon. Pinatay niya ang kaibigan ko. Tinubukan ng kalbong lalaki na dumistansya sa pangyayaring iyon ng sabay-sabay. Sa kabaligtaran, hindi nagpaliwanag si Tyr dahil hindi siya naniniwala na kayang gawing puti ng mga hamak na underground gangster ang itim sa kanyang harapan. Boss, mukhang nakakatakot ito. Mabubuhay kaya ang katawan mula sa kamatayan? Kinakabahang sabi ng isang junior police officer sa gilid. Masyado ka nang nanood ng mga pelikula, hindi ba? Pumunta ang may balbas na opisyal sa bangkay ng babae sa kolehiyo. Tinimulan niya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang daliri sa ilalim ng kanyang mga butas ng ilong upang matiyak na siya ay patay na. Pagkatapos, inikat niya ang kanyang katawan para sa pagsusuri. Hindi nagtagal, nagbago rin ang ekspresyon ng balbas na opisyal. Pwede ba? Nagmamadaling tumayo ang may balbas na opisyal. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos, kunin mo ang dalawa at panatilihin sila sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Roger yan. Pinsesa ng ilang pulis ang kalbo at si Tyr. Sinusubukan pa rin ng kalbo ang kanyang kapalaran, sinubukang baliktarin ang mga bagay, habang si Tyr ay hindi umiimik. Hindi niya naisip na lumaban. Kung tutuusin, hindi niya gagawin ang isang bagay na gaya ng pananakit sa pulis. Isa pa, hindi siya naniniwalang may pwedeng magpaputi na itim para pauiran siya. Walang kinalaman sa kanya ang nangyari. Dapat nilang malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Matapos ihatid si Tyr at ang lalaki sa sasakyan ng pulis. Ang may balbas na opisyal ang unang naglabas ng cellphone at nagdial ng numero. Makalipas ang halos 10 minuto, may dumating na ambulansya. Lumabas mula rito ang isang doktor na nakasuot ng puting Amerikana at maskara. Tinundan siya ng 2 nurse na may dalang mga kahon. Dr. Jekyll, tingnan mo. Maaaring ito ay Red Spider. Tanong ng may balbas na opisyal na may panginginig sa kanyang boses. Unang naglakad ang doktor na iyon patungo sa katawan ng babaeng kolehiyo. Tumingin siya ng ilang beses at sinabing, kailangan nating ipadala ito para sa isang laboratory test. Bibigyan kita ng sagot sa loob ng 2 oras. Okay, Dr. Jekyll. Ang bangkay ng kolehiyong babae ay dinala ng ambulansya, habang ang balbas na opisyal ay pinaalis ang kanyang koponan at bumalik sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos bumalik sa istasyon, ang balbas ay abala sa lahat ng oras. Inilabas niya ang kanyang cellphone at sinubukang tumawag ng ilang beses, ngunit sa huli ay nagpasya siyang magpigil. Makalipas ang halos 2 oras, nagmamadaling dumating si Dr. Jekyll sa himpilan ng pulisya. Dr. Jekyll, ano ang resulta? Ang may balbas na opisyal ang unang bumati sa kanya. Pinunasan ni Dr. Jekyll ang pawis sa kanyang noo. Naglabas siya ng 2 selyadong plastic bag at sinabing, talagang Red Spider iyon. 5 ang kabuuan. 2 sa kanila ang pumutok sa loob ng katawan ng namatay na naging sanhi ng pagkamatay ng ginang. Inilabas na namin ang natitirang 3. Lahat sila ay nandito. Kabanata 800. Para sa 6 Doors. Nang inig ang balbas na opisyal nang makita ang selyadong bag na puno ng mga pulang gagamba. Ito ay kasing laki ng isang regular na candy, na may maliliit na buhok na lumalabas at kulay rosas. Sa unang tingin, mukha nga itong spider na kulay pula.
Huminga siya ng malamig. Tanong ng kasama niya, Chief, hindi ito ang unang beses na nakakita tayo ng red spiders dito sa Garza City. Who knew it was still in circulation? Should we report our findings to the superiors? Hindi na ito nasa ilalim ng aming jurisdiction. Hinailan ng may balbas na opisyal ang kanyang kapareha sa gilid at pamulong, siguraduhin na wala sa mga pangyayari ngayong araw na ito na lalabas sa publiko. Tsaka, tawagan ng Six Doors, ang hitsura ng red spiders ay nasa ilalim ng kanilang jurisdiction. Sila ang kukuha ng bagay mula rito. Oo, sir. Makalipas ang kalahating oras, isang magarang sasakyan ang pumasok sa istasyon ng pulisya, at lumabas ang dalawang lalaki na nakasuot ng suit. Magarang sasakyan at mga suit, emblematic ng Six Doors. Parehong matangkad ang mga lalaki, may maskuladong figure, at naglalabas ng dominanteng aura. Malinaw, hindi ito ang unang nakatagpo ng may balbas na opisyal sa mga taong ito, dahil mabilis niyang binati ang mga bisita sa kanilang pagdating. Dumating ka na sa wakas, Mr. Tall Moxie, Mr. Leafy Flight. Nasaan ang mga gamit, opisyal? Tanong ng lalaking papunta sa pangalan na Leafy Flight. Sa loob mismo. At ang tao? Tanong ni Tall Moxie. Inikulong namin siya sa isa sa mga selda, huwag mag-atubiling dalhin siya, sagot ng may balbas na opisyal. Si Tall Moxie ay sumimangot at nagsalita ng mahinhin, I mean the dead person. Sa pagitan ng dalawa, ang Leafy Flight ay malinaw na isang mas kaaya-ayang karakter. Para naman kay Tall Moxie, tila ba siya ay isang medyo masungit at self-absorbed na lalaki. Hindi ito isinasa puso ng may balbas na opisyal. Aniya, ang bangkay ay nasa mortuary sa ospital. Maaari naming makuha ito kung gusto mo. Hindi, ayos lang. Kinaway-kaway ni Tall Moxie ang kamay sa iritasyon. Pumasok na tayo. Tinala ng may balbas na opisyal ang dalawang lalaki sa himpilan ng pulisya at ibinigay sa kanila ang mga pulang gagamba, 3 sa kabuuan. Kinuha nila ito sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ng ilang pagmamasid, mataimtim na nagkatinginan ang duo. Saan mo nahanap ang mga ito? Tanong ni Leafy Flight. Dahil doon, mabilis na sinabi sa kanila ng may balbas na opisyal ang insidente. Tumanggo sila at sinabing, kukunin na natin ang kaso. Magmula ngayon ay nasa jurisdiction na natin ito, bawal idamay ang mga pulis. Please keep a tight lip on the mat. Naiintindihan. Agad na pinirmahan ng may balbas na opisyal ang papeles at inihatid ang parehong Tear Summers at ang kalbong lalaki sa labas ng kanilang mga selda. Nagulat si Tear nang makita si Tall Moxie at Leafy Flight paglabas niya. Hindi niya inaasahan na ang insidente ay nasa ilalim ng radar ng Six Doors. Malinaw, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Pinigilan ni Tear na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan dahil hindi ito ang pinakamagandang oras para gawin iyon. Inihatid sa kotse kasama ang kalbong lalaki, umalis sila sa istasyon ng pulisya. Sa buong paglalakbay ay patuloy na sinisisi ng kalbong lalaki si Tear, tulad ng ginawa niya noon. Gayunpaman, hindi siya pinansin. Makalipas ang kalahating oras, pumunta ang sasakyan sa isang office complex. Mayroong iba't ibang mga opisina at holding facility sa complex, at kumpleto ito sa iba pang mga pasilidad. Makikita ang mga lalaki at babae na nakasot na naglalakad sa paligid ng complex. Malinaw na ito ay ang hilagang punong tanggapan ng Six Doors dito sa Garza City. Pagdating, sina Tear at ang kalbong lalaki ay agad na inihatid sa isang holding facility ng ilang kasamahan ng Six Doors. Biglang sumigaw ang kalbo, may sasabihin ako sa'yo Mr. Tall Moxie. Lahat ng naruroon ay nagulat, habang si Tall Moxie ay nakasimangot. Kilala ba kita? Mamulong ang kalbong lalaki sa tenga ni Tall Moxie, at pagkatapos noon, tila may kaunting pagbabago ang ekspresyon ni Tall Moxie. Nakakulong si Tear at ang kalbo sa isang holding facility. Mayroong ilang mga may hawak na mga selda, kasama sina Tear at ang kalbo na lalaki sa dalawang magkaibang mga selda. Magkatabi sila, na pinaghihiwalay ng mga metal na bakod. Hehe. Tapos ka na? Sabi ng kalbong lalaki. Sila na lang ang natitira sa pasilidad sa ngayon. Habang tinitingnan ng kalbong si Tear sa mga bakod ay hindi na siya natatakot gaya ng dati, at may masungit na tingin sa kanyang mukha. Oh, pulong ni Tear. Ang dahilan kung bakit hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan ay dahil sa isang gut feeling na may something off with the whole affair. Dagdag pa, binalaan siya dati ng War Emperor na ang hilagang departamento ng Six Doors ay nasa isang magulong estado, at ang kanyang presensya ay kinakailangan upang ma-overhaul ang mga bagay.
Noong una, hindi masyadong naiintindihan ni Tyr kung ano ang ibig sabihin ng War Emperor, ngunit ngayon ay alam na niya kung bakit. Ito ang perpektong pagkakataon para matuklasan niya kung gaano kabulok ang hilagang departamento ng Six Doors. Muling nagsalita ang kalbo, "Hey buddy, I would confess all wrongdoings if I were you." Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Tyr sa kalbo na may misteryosong ngiti sa labi. Hindi sumagot ang kalbo at tumawa lang ng masama. Ang kanyang pagtawa ay maaaring nagtulak sa iba pang mga tao sa pader, ngunit tila nakakatuwa si Tyr. Sa ngayon, ang Tall Moxie at Leafy Flight ay nakalok sa isang talakayan sa isang malapit na conference room. Muling lumitaw ang pulang gagamba, Staff Sergeant, mabilis itong mawala ng kontrol. "I think we should inform our superiors," ani Leafy Flight. Inilagay niya ang sarili sa mas mababang pedestal habang kausap si Tall Moxie. Ito ay medyo normal dahil ang Six Doors ay sumunod sa isang mahigpit na hierarchy. Bilang halimbawa, ang hilagang departamento ng Six Doors ay pinamumunuan ng isang Gate Master na may 8 principals na nagsisilbi sa ilalim. Habang nasa ibaba nila ang mga tauhan na sarhento at corporal. Si Tall Moxie ay isang staff sarhento, habang si Leafy Flight ay isang corporal lamang, 2 ranggo ang tinanggal mula mismo kay Tall Moxie. "Ipaalam sa ating mga nakatataas." Tumawa si Tall Moxie. "Hindi mo ba alam kung gaano ang kasalukuyang Six Doors? Sa palagay mo ba gumagana ang pagpapalam sa kanila? Sigurado akong alam mo kung ang Red Spider ay ganap na nawala mula sa hilagang martial arts community, Leafy Flight."